Hi guys! Welcome back to my vlog at Jeresa Balyesto Vlogs. For today's video ay meron na naman tayong aayusing buhok at iririban po natin ang hair ni ma'am. Actually, yung history ng kanyang hair, last June po siya nagpariband. So, yung nangyari sa kanyang hair guys ay talagang nagkanda putol-putol yung sa may frontal side. So, may nakita rin ako dito sa kanyang nape bottom area na may mga putol-putol din. So, yung sa frontal talaga guys, talagang nasobrahan siya. So, sabi nga ni ma'am, pagpariband niya last time, nung last June, pagligo niya, nagkandalagas yung sa may bangs part niya guys. Ayan o, yan yung tubo na ng kanyang hair guys. So yan na po yung nalagas at tumubo na siya. So mahaba-haba na rin yung tinubo niya guys. So nahihiya siya guys, umalis ng bahay dahil nga yung kanyang bangs part dito sa may frontal side natin ay talagang nakalbo po yan. So yung ginagawa niya para pag lumabas siya, nilalagyan niya ng headband. So, naawa rin ako kay ma'am dahil nga sa malpractice ng nagreban sa kanya ay yun nga yung nangyari sa kanyang hair guys. At marami rin akong nakitang putol-putol sa kanyang likuran at dito sa may left side niya guys. So, nakakatakot po talaga magreban na wala po kayong alam. So, yung gagamitin nating gamot, ito yung Simon dahil kulot yung kanyang hair. So, ayan na po, nag-apply na po tayo ng Simon number 1. So, tingnan nyo guys, hindi nilalagay sa anit. Yun yung pinaka-importante na hindi malagay sa anit yung number 1. So, 4 section lang tayo. Tapos, within 25 minutes, nag-checking ako. Then, pag-checking ko, meron na siyang rubberizing. So, sinuklay na namin siya at nag-reapply na rin kami ulit. So, nagbabad na naman kami ng 15 minutes. So, bali 35 minutes lang yung pagbabad namin, guys. Dahil yung Simon ay fast reactor siya. Mabilis lang siya makaluto, guys. Kaya disclaimer lang, guys. Pag gumamit kayo ng Simon, ay talagang dapat every 5 minutes check dahil napakabilis maluto yung hair ni client. So, pagkatapos na niya, binabad natin, binanlawan, pinatuyo. At eto, nagpa-plancha na po tayo. So, yung ginamit ko ring plancha ay 190 degrees lamang. Tapos, yung isa ay 180 degrees. So, manipis lang yung pagplancha na parang tan paper lang. Uhugutin nyo ng maayos, ng may pressure. Para pag nagplancha kayo ay talagang pack. Hindi magbaback job guys. Tapos, ganyan dapat yung pagplancha nyo guys. Huhugutin, hihilain ng kamay nyo, tapos ilalapat nyo yung plancha na may konting pressure or higpit para hindi mag-back job yung pinaplansya nyo guys. So, yun yung mga techniques guys sa pagre-reban. So, sa mga estudyante ko dyan, sa mga beginners, maaari kayong manood dito. So, kung talagang gusto nyong matuto, pwede kayong mag-training po sa akin. So, tumatanggap din ako ng trainers. So, ayan na guys. Paunti-unti nyo lang huhugutin, hihilain nyo, tapos ipaplansya nyo yung hair ni client pababa. So, yung dulo kasi ay rebonded na. So, mild lang yung pagdiin ko sa dulo guys. So, dapat alam nyo yung mga techniques dahil ito rin yung pinaka-importante sa lahat. Pinaka-sikreto din nito, yung number 1 ay yung pagplansya. Dahil pag hindi nyo alam yung mga tips and techniques sa pagplansya, ay magkakaroon din kayo ng back jobs guys. So, ayan. After natin plansya, yan na po yung naging outcome niya. So, papalamigin lang natin ito bago tayo maglagay ng number 2 or tinatawag na neutralizer cream. So, yung purpose ng neutralizer cream ay nilalock in niya yung cuticle at nilalock na yung bonds dahil na-break na natin yung bonds. So, ayan na yung Simon number 2 moisturizer cream or neutralizer cream. So, ayan, nilagyan na po natin. Tapos, binabad natin siya ng 40 minutes. So, 40 minutes yung pagbabad ko dyan para talaga malock, para talaga mag-moist at matreatment yung hair ni client. So, minamassage ko lang siya guys para talagang sumiksik at pumasok sa kaloob-looban ng
hair. Pansin nyo kapag kulang ng babad ng number 2, may times siya na nagbubuhaghag. So, yun yung reason why kung bakit minsan nagbubuhagyag yung gawa natin dahil nga kulang sa babad sa number 2. So, malaking tulong talaga pag nilalagyan natin ng number 2. Actually, traditional ribbon to Meron din namang 3-in-1 na isang gamutan lang ay talaga. Dahil nga sa 3-in-1 na yan, merong number 1 na po yan, may treatment, may ano na po siya, may mga moisturizer na treatment sa 3-in-1. So, meron tayong paparating na 3-in-1 na i-vlogs din natin soon. So, ayan na po, pinatuyo na po natin. So, yan na po yung naging outcome ng kanyang hair, guys. So, wala pa po yung plancha, guys, ha. So, yan na po yung naging outcome ng kanyang hair. Yan yung pinaka-final result within 3 days or within week na makakaligo na siya. So, ayan na po yung naging outcome niya. So, may nakita akong parte na may dry. So, yung dry sa dulo. At may nakita rin akong parts na may umumbok konti. So, honestly lang yan. Pero it's okay na rin. Talagang malaking changes niya. So, nakikita niyo yung hair niya before. Talagang sobrang ano po yun, kulot yung kanyang rootings or regrowth parts. So, wala pa po yung plancha. So, yung gagawin natin ay magba-Brazilian po tayo. So, ginamit nating Brazilian sa kanya ay itong Brazilian Keraglos. Binabad natin ng 40 minutes. Then, after that, so, maya-maya ay i-blower na natin siya. So, medium heat blower yung ginamit ko. Tapos, yung plancha na gagamitin ko ay 160 lang. So, sa finishing part talaga, guys, gumagamit lang ako ng mababang heat temperature ng plancha. More about 160 to 180 degrees dahil pag sobrang init ng plancha yung sa finishing part, ang magkukos ay magbibrittle yung hair ni client. Sometimes yun nga, pag sobrang init na mainit yung plancha tapos manipis yung strands ng hair ni client, pag paplansyahin nyo na siya ng 230 to 240 degrees, nagkakaroon talaga siya ng brittleness. So, yun na nga yung naging outcome ng kanyang hair. Yan yung po yung pinaka-final result niya after natin Brazilian. So, as you can see, yan na po yung nakalbo sa kanyang frontal side, guys, na tumubo na at nagawang bangs nga yung kanyang hair. At sabi niya, hindi daw siya sanay na may bangs. Pero yun nga, sabi niya ay talagang she can handle it naman daw. So, yan na po yung naging outcome ng kanyang hair, guys. Tuwang-tuwa rin naman si client at talagang sabi niya, bahala daw siya na magastos ng mahal basta wag na mauulit yung nangyari sa kanyang hair, guys, dahil na-trauma na siya. So, maraming salamat sa panonood nyo. Maraming salamat sa suporta. So, naway may natutunan naman kayo at nag-enjoy kayo sa panonood. At kung gusto niyo magpagawa ng mga hair, so nandito lang po ako, handang ayusin at talagang sinsirong gagawin yung buhok nyo at hindi babarahin. Thank you po and God bless!